Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos matukoy ng gobyerno ang koneksyon ni Mayor Go at ang pagpasok ng mga iligal na pogo, abay heto, DILG sumugod na sa ombudsman para magsampa ng reklamong katiwalian laban kay Mayora. Agad namang inutos ng ombudsman na suspindihin agad itong si Mayor Go sa kanyang pwesto ng 6 na buwan. Hakbang ito para tuluyan ng masibak sa pwesto itong si Mayora at posibleng mapalayas pa dito sa ating bayan. Buwelta naman ng isang senador, dapat nang itigil ang pogo dahil ito ang nagbibigay ng malaking kaguluhan sa ating bayan. Dagdag pa ng senador, lalong lumala ang pagdami ng mga incheck at paglago ng pogo dahil kay Duterte. Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration. Hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin. At meron siyang mga kasabwat at kasosyo dyan, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang pogo. Itigil na ang pogo para makafocus na tayo sa pag-ayos ng maraming at malalaking at mukhang malalim at malawak na gulo na dulot nito sa ating bayan. Umusok naman ang ulo ng mga Duterte supporters at binira ang mga korap na opisyal. Sana po masunog kayo sa impyerno, kayong mga walang ya, mga korap, dahil yung nakalaan po para dun sa mga pinakamahihirap, linapan nyo. Kaya nga po ulitin ko, sa mga mandarambong na naglipat ng 90 billion para kurakutin ng mga politiko, ipakukulong ko po kayo, maski yan na ang huling gagawin ko sa mundong ibabaw na ito. Sagot naman ng isang Marcos supporters sa mga birada ni Roque na malapit na di umanong masibak sa pwesto itong si Pangulong Marcos. Si Harry Roque pala, base daw sa pungsoy, malapit nang mawala si Pangulong Marcos. Buong talaga itong abogado. Paano ba naging abogado ito? Nagpapakilala pa yung international lawyer. Pero pungsoy ang dahilan niya para daw mawala si Marcos. Ano yun? Hula? Yung elected president, huhulaan lang, mawawala na? Isipin mo. Sabi niya, international lawyer. Dating cabinet secretary. Ang kanya sinasabi dahil sa pungsoy daw, hula, mawawala na si presidente. Wow! Kaya pala ito ang dating ng mga paliwanag, parang pro-China, naniniwala pala sa pungsoy. Ano? Ito po yung mga kasong sinampa laban kay Tarlac Mayor Alice Go. Kasi may nababasa akong comment, bakit suspindido lang? Ito mga kababayan, sinampahan po ng kaso ng DILG itong si Mayor Alice Go. Anong mga kaso? Grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service against Go, Municipal Business Permits and Licensing Office, Officer Edwin Ocampo, and Municipal Legal Officer Aden Sigwa for allegedly allowing illegal Philippine offshore gaming operators POGOs to do business in Banban. Undersecretary Juan Victor Llamas represented the DILG in the case before the Office of the Ombudsman. Last May 18, Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. announced that the DILG recommended to the Office of the Ombudsman the preventive suspension of the mayor so she could not influence the investigation launched against her. Ayan mga kababayan yung update kay Alice Go dun sa mga nagsasabi bakit suspension lang. Meron pong mga kaso mga kababayan, meron pong kaso na isinampa laban kay Mayor Alice Go. So antay-antayin lang natin. Sinuspindi siya para hindi siya maka-influence kasi pag nakapwesto ka madali kang maka-influence So wala siyang hindi siya pwedeng makialam diyan sa kasong sa pang-investigasyon sa Pogo at pati na yung yung mga kasong isinampalaban sa kanya, lalong-lalo na diyan sa munisipyo, diyan sa hinahawakan niya diyan sa City Hall, diyan sa Banban Tarlac. Kung eto nga DILG ay iniimbestigahan o request na tawag dito, suspindihin si Alice Go, baka pwede na mga tingnan din nila etong Pogo dyan po sa Cavite. Kasi alam nyo, mas malaki po yung Pogo dyan sa Cavite. Yan po sa Kawit, Cavite. Baka pwedeng tingnan ninyo, ito pong Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos, Sir, baka pwede namang silipin nyo rin
etong Pogo dyan po sa Kawit, Cavite. Mas malaki po yan kumpara dyan po sa Banban, Tarlac. Ewan ko lang baka hinihintay pa nila magkaroon ng mga raid bago nila silipin etong Pogo dyan sa sa Cavite. Kasi kagaya nung nangyari dito sa Banban, Tarlac, ayan po ay nasilip lang, nabuksan lang po yung mga investigasyon yan after po nung raid. Pero nung walang raid, tuloy-tuloy lang. Hinahayaan lang ng local government ng Banban at wala pong ginagawa kahit yung mga kapulisan. Nung naalaman lang nila anong na-involve ito kasi meron pong nag-report may nagsumbong po na empleyado o nagtatrabaho dyan sa Pogo na minamaltrato, kaya nila sinilip ang Banban, yung Pogo dyan sa Banban, Tarlac. Kaya dito sa Cavite, hindi ko alam, hinihintay nyo pa bang may magsumbong sa inyo o mayroon talagang lumabas na inaabuso bago kayo kumilos? Kasi kung ganito nangyayari dyan sa Pogo sa Banban, Tarlac, malamang ganun din ang nangyayari dyan sa Pogo, dyan po sa Kawit, Cavite. Dyan po sa dating Island Cove. Dapat imbestigahan yung Kawit, yung mayor ng Kawit at maging yung governor ng Cavite. Bakit madadamay yung governor ng Cavite? Kasi alam niyo mga kababayan, yan pong Island Cove, yan pong kinatatayuan, kinatitirikan ng Pogo dyan sa Kawit, Cavite ay dati pong pag-aari ng mga Rimulya. So, hindi pa nga po iniimbestigahan pumipiyok na So, kapag ganyan, medyo may mga mag-iisip tayo. Bakit nagsasalita? Kasi sabi niya, sige, patunayan ninyo. Kapag nakapatunayan ninyo na kaming mga Rimulya involved dyan sa Pogo, dyan sa Kawit, sige, magbibigay akong 10 milyon. Kaya itong DILG sana, kung kayo talagang tingnan natin yung tapang ng DILG pagdating dito sa Cavite. Kasi mga kababayan, lahat po ng Rimulya ay nakapwesto po sa gobyerno ni Marcos. Si Rimulya, ngayon si John Vic Rimulya, gobernador ng Cavite. Si Boying Rimulya, secretary ng Department of Justice. At yung isipang Rimulya, mga kababayan, nandun po sa PAGCOR. Di bahala na kayo mag-isip, mga kababayan. Di ba? Bahala na kayo mag-isip. Paano mo ikokonekta yung Pogo dyan dito sa Rimulya? So, dapat siguro imbestigahan ng DILG. Tingnan nyo, pasukin ninyo kung ano nangyari dyan sa Kawit, Cavite, dyan sa Island Cove. Yung sinabi ni guys, yung sinabi ni Senator Joel Villanueva, totoo po yan. Yeah, mga kino-complain na madaling araw may papasok or paglalabas sila, yung mga white Alphard nakahilera dun sa daan, matagal yung pagpasok nila, kino-complain nila minsan maingay, kino-complain nila na wala silang peace of mind because they have no idea what they're doing inside the houses, etc. And of the fact that we have seen and heard about so much news na involving Pogo operations. So yun, mahirap yun, no? Mahirap matulog sa gabi na wala kang peace of mind. And unfortunately, hindi na bago sa atin yung makarinig ng kalokohan, gulo, drugs, human trafficking, etc. na galing sa industriya ng Pogo. Sir, do you think the Senate should investigate? Kasi maraming exclusive subdivisions na apparently may mga ganitong reklamo po. Sure, we can do that. If no one has filed a resolution, we're even willing to do that. But you know, ang bottom line dito, Mav, marami na tayong efforts no? And like for example, the committee report of Senator Gatchalian has yet to be reported out and sponsored on the floor. We are calling our colleagues na gawin na natin ito, and now is the right time, no? Palala ng palala itong sitwasyon. And again, sabi ko nga, wag na nating hintayin na sarili nating pamilya yung magiging biktima nitong mga Pogo operations na ito. Let's get rid of them, and again, the cost outweighs the benefits that we are getting from these Pogo operations. Nagkalat po ang mga Chekwa yan po sa Parañaque, Las Piñas, Cavite. Yan po, magkakadikit po yan Magkakadikit na lugar yan Cavite. Pagka may daan ka papunta Las Piñas, Las Piñas, Parañaque. Ang dami po diyang mga Chekwa, mga kababayan. Nagsimula pa yan nung panahon pa ng pandemic. Dapat talaga tingnan ito ng gobyerno. Ang problema, mga kababayan, etong Senate President ngayon, mukhang
Mukhang protector ng Pogo, mga kababayan eh. Kasi nung tinanong siya ano masasabi mo sa Pogo? Sabi niya, yung Pogo na yan, sinisilip ninyo, di tanggalin na lahat ng sugal dito sa Pilipinas. Kaso ang problema, walang iya. Ano pala to? Ang pro-Pogo pa ata eh. So, kaya itong si Villanueva, kung mapapansin ninyo, biglang nag-iba rin. Kasi sila naman ang bumoto, kaya nagkaroon ng batas yan eh. Ngayon medyo ibang-iba na talaga. Kasi syempre, kontra na siya dito sa pananaw ng Senate President na nagpatanggal dun sa Senate President nila na si Juan Mig Zubiri.